Sa social media ngayon, mabilis kumalat ang mga post na may malalaking salita. Isang missile lang, burado ang Israel, isang pindot, tapos ang laban, isang bansa, mawawala sa mapa. Madaling paniwalaan, lalo na kapag may larawan ng mga leader at salitang breaking. Pero kapag hinimay natin ang realidad, ibang-iba ang lumalabas. Una, linawin natin ito. Walang bansa sa mundo na basta-basta mabubura ng isang missile lang, kahit pa nuclear. Ang Israel ay hindi maliit na baryo na isang tama lang ay tapos na. Isa itong bansa na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng banta ng digmaan, kaya dekada na silang naghahanda. May mga lungsod na may underground shelters, may mga military installations na nakakalat, at may defense systems na idinisenyo mismo para sa lagi ng missiles. Ang Iron Dome pa lang, kilala na sa buong mundo. Hindi ito perpekto, pero napatunayan na nitong kaya nitong saluhin ang libu-libong rockets. May mas mataas pang layers ang Israel. David Sling at Arrow Systems na nakatuon sa mas malalakas at mas mabilis na missiles. Ibig sabihin, bago pa tumama ang sinasabing isang missile, dadaan muna ito sa ilang depensa. Hindi ito eksena sa pelikula na diretso lang ang bagsak. Pangalawa, hindi rin totoo na walang kakayahang gumanti ang Israel. Tahimik man sila sa usaping ito, pero matagal nang alam ng international community na may nuclear capability ang Israel. Hindi nila ina-advertise, pero malinaw ang mensahe. Kapag tinamaan sila ng existential threat, may kakayahan silang gumanti ng mas malala. Dito pumapasok ang tinatawag na mutual destruction. Walang mananalo. Kahit ang unang umatake, siguradong may kasunod na kapalit. Pangatlo, hindi hiwalay ang Israel sa mundo. Kapag may nuclear missile na ginamit laban sa kanila, hindi lang Israel ang papasok sa gulo. Automatikong madadamay ang United States at iba pang allies. Ang isang missile ay magiging mitsa ng mas malawak na digmaan. Hindi na ito Iran laban sa Israel. Hindi na ito Middle East lang. Global na ang epekto. Bagsak ang merkado. Tataas ang presyo ng langis. Maaapektuhan ang pagkain, supply chains, at milyon-milyong inosenteng sibilyan ang magdurusa kahit wala sila sa lugar ng labanan. Kaya kung tatanungin, bakit may mga ganitong pahayag? Bakit may nagsasabing isang missile sec lang? Erase na? Dahil propaganda ito, psychological warfare, pananakot. Hindi ito para sa military experts, kundi para sa masa. Para magmukhang sobrang lakas, sobrang tapang, sobrang dominante. Sa digmaan, mahalaga ang perception. Kapag natakot ang kalaban o ang publiko, kalahati ng laban ay panalo na sa isip. Ganito rin ang dahilan kung bakit madalas lumabas ang North Korea sa balita na may matitinding salita. Hindi lahat ng sinasabi ay literal na mangyayari. Madalas, ito ay mensahe. Huwag ninyo kaming maliitin. Sa geopolitics, hindi lahat ng sinasabi ay plano. Minsan, panakot lang. Minsan, bargaining chip. Minsan, paraan para mapag-usapan at mapansin. Isa pa, huwag nating kalimutan ang geography at scale. Ang Israel ay may maraming critical targets, hindi iisa. Kahit pa may tumamang missile, hindi ibig sabihin tapos na ang command structure, tapos na ang military, tapos na ang bansa. Ang modernong digmaan ay hindi na tungkol sa isang malakas na suntok. Ito ay tungkol sa sustainment, logistics, intelligence at allies. Sa kabilang banda, kung sakali mang gumamit ng nuclear weapon ang kahit sinong bansa, lahat talo. Hindi ito panalo ng Iran, hindi panalo ng Israel, hindi panalo ng North Korea. Panalo lang ang kamatayan, takot at kaguluhan. Kaya nga hanggang ngayon, kahit gaano kainit ang mga salita ng mga leader, walang gustong maunang gumamit ng nuclear weapon dahil alam nila na wala nang atrasan pagkatapos. Kaya kapag may nakita kang post na nagsasabing isang missile lang, erase na, tandaan mo ito. Ang totoong mundo ay mas komplikado kaysa sa headline. Ang digmaan ay hindi simpleng pindot lang, at ang lakas ng isang bansa
ay hindi nasusukat sa yabang ng salita, kundi sa kakayahan nitong umiwas sa pinakamasamang senaryo. Sa huli, ang tanong ay hindi kung kaya bang burahin ng Israel. Ang tunay na tanong ay, may bangang handang sirain ang buong mundo para patunayan na kaya nila. At sa ngayon, kahit gaano kainit ang sitwasyon, mas nangingibabaw pa rin ang takot sa total destruction kaysa sa tapang sa salita. Thank you for watching.